So, pagpasensyahan niyo na medyo kinakabahan ako since akala ko mga 13 to 14 people lang ang tuturuan ko, yung pala parang isang buong klase na yung tuturuan ko. So, yun nga, wag niyo nang pagpasensyahan niyo na yung slide ko. Bagat ninakaw ko lang to sa halata naman sa slide share, ninakaw ko lang. So, yun. So, ready na ba lahat? Ganon. Okay, halata na ready na. Okay, structure of the earth and its composition. So when we say structure of structure, it means the arrangement or the relationship of something. So as you can see, yung earth layer is para siyang building blocks ng kung ano-anong layer, which means complex siya since madami siya. Ngayon, napag-aaralan naman natin what is the four main layers or structures of the earth, tapos yung composition niya. So let's move to the next slide. I'll just give you some quick facts about Earth para medyo ma-refresh lang yung utak natin since medyo matagal na nga natin ito napag-aralan. Mga Earth and Life Science pa ganun yung era. Yan. So Earth is the only planet to be named in English. The word Earth is Old English word for land. So Earth is the only planet to sustain life. Ayun nga, tinuro ng teacher namin dati na sa siya, not too hot or not too cold zone, which means kaya nating mabuhay dun sa zone na yon, which parang pinangalanan ata yung Goldilocks zone yung Earth, nasa Goldilocks zone yung Earth, which means sakto lang lahat, sakto yung lamig, sakto yung init, so it can sustain life. So Earth is estimated to be 4.5 billion years old or 454 years old. So Earth is the third planet from the Sun. Yun nga, kasi Mercury, Venus, and Earth. The distance of the Earth from the Sun is 14,096,000 ganun. Next move na tayo sa structure. Doon na tayo. Nakapagbigay na ako ng facts. Now you know much about Earth. Let's go to the structure of it. The structure of the Earth, also referred as cross-section, is divided into mainly four layers. Familiar na tayo dito, pahapyaw na lang to since alam na natin to. Medyo familiar na tayong lahat. Which is crust, mantle, ito crust, mantle, inner core, and outer core. So let's have a more visualized picture na makikita ninyo kung ano nga ba itsura na itong four main layers na to. Ayan, para siyang egg. Makikita ninyo para siyang itlog, yung atake niya, ganon. Pag binuksan mo, meron din siya mga layers, pero ito, meron tong So we have the crust. This is the thin layer. Here, as you can see, the thin layer. The mantle, this orange one. The outer core, this red one. And the inner core, this clear one. So kapag yung inner core, solid siya. Pag outer, liquid. Ganun. Another visualization. Mauna palagi ang crust, mantle, outer core, and inner core. Yun yung four main layers ng Earth. So let's go to the sa unang layer, which is yung crust. Itong inaapakan natin ngayon. Joke lang pala. Semento pala inaapakan ko ngayon. Basta yung lupa na inaapakan natin ngayon is yun yung crust. Tapos yan, structure of the Earth. Crust, the outermost layer. Outer, ibig sabihin yun yung nasa labas. From the word itself, outer, nasa labas siya. Layer of the Earth is the crust. It is the surface. Sinabi ko nga ito yung inaapakan natin ngayon. Hindi yung sa higa, yung inaapakan natin. This compromises the continents and the ocean basins, and therefore it has been classified into, ito yung two na familiar tayo, continental crust and oceanic crust. Pag oceanic, yun yung mga nasa ilalim ng nasa ilalim ng dagat. Itong continental naman na yung mga sinistep on natin. The oceanic crust extends up to distance of 0 to 10 kilometers or 5 to 10 taken as average, whereas the continental crust would extend up to 0.0 to 75 kilometers or 20 to 70 taken as average. So the oceanic crust is mainly composed, ayun nga, meron tayong divided ang crust. Meron tayong oceanic and meron tayong continental. Yung oceanic crust is composed of basalic igneous rocks.
If you are not familiar with igneous rocks, yun yung mga rocks na nabubuo from molten lava. Dahil nga lumalabas yung molten lava dun sa sa mga ridges, dun sa mga nag-open na yon, napapalitan yung parang like napapalitan, nare-replace yan. Nare-replace yung mga old layers into new ones because of the opens. Basta yung mga open ridges, gano'n. Kasi magma siya tapos tinaas mo siya doon. So magiging siya, solid siya. That's igneous rocks made from molten lava na naging na-solidify, gano'n. So mainly of silica and magnesium, and therefore also called as SIMA layer. So let's go to the continental crust. It's composed of crystalline and granitic rocks, mainly of silica and aluminum, and therefore also called as SIAL layer. So, tapos familiar na tayo sa mantle, no? Ang summary lang naman nito is, yun yung outermost layer, and it is divided into two parts, which is continental crust and oceanic crust. So, let's now move to, wait lang, tanong ka muna. Nakakasunod ba yung lahat? Baka kasi mabilis ako. Thumbs up nga if hindi naman masyadong mabilis. Ayun, thank you. Ayan, next sa structure of the earth, yung mantle. The next layer, sa baba naman siya ng nasa baba naman siya ng tawag dito, ng crust. The next layer is the mantle, which is composed mainly of iron and magnesium silicates. It's been referred as FEMA layer. Mantle is also known where most of the internal heat of the earth is located. Dito nagsisirculate lahat ng magma, ilalim ng volcano. Dito lahat nagsisirculate even if under the ocean crust. So dito nagsisirculate. It is about 2,900 kilometer thick. So isipin nyo yun, para siyang kasing kapal siya nung tawag dito. Wala akong maki-compare. Basta kasing mas makapal siya, mas makapal pa siya sa mukha ko. Ganun yung niya. Kasi nakita niyo naman kanina, as you can see, ayan. Makapal siya. Sobra. Para siyang yung part ng bread na mas madami pa yung like bread kaysa dun sa mismong laman. Yan. Doon ko ma-describe yung So mantle is where ayan, it can be subdivided into 4 layers, namely lithosphere, asthenosphere, upper mantle, and lower mantle. So sa lithosphere, dito matatagpuan yung wait nga lang. Lithosphere, ito yung solid or outer part pa, medyo mataas-taas pa siya ng medyo malapit-lapit pa siya sa ating crust. It is the solid layer or outer part of the earth. So the lithosphere includes the brittle upper portion of the mantle and the crust. The outermost layer of the earth structure, it is bounded by the atmosphere above and the asthenosphere, another part of the upper mantle below. So yan. So ano naman yung asthenosphere? Wait lang. So yung asthenosphere naman, it is a portion of the Earth's mantle that flows like molten plastic. Ibig sabihin parang medyo na siya. Kung dun sa lithosphere medyo matigas pa siya, solid pa siya. Dito sa bandang asthenosphere, na siya, flows like molten plastic. Imagine niyo parang tinunaw na plastic, ganun siya yung consistency niya, isipin niyo na lang ganun. Despite being solid. Medyo solid pa naman siya, pero yung flow niya talaga parang molten plastic na siya. So next, the upper mantle. Sa upper mantle naman, ito na yung yung very thick layer of rock inside the planet, which begins beneath the crust at about 10 kilometers under the oceans and about 35 kilometers under the continents. So yung upper mantle daw, nasa beneath siya ng crust and ends on the top of the lower mantle. Yan.
tumaan na dito. Mainit din dito. Kung mainit sa Pinas, mas mainit pa rin ang Pinas kaysa sa mantle. Okay? Yan. So sa lower mantle naman, nasa baba lang siya ng upper mantle, kaya nga lower. Parang nasa bottom lang siya. Ganun. Wait. Lower mantle, solid rock pa rin siya. The lower mantle lies beneath the upper mantle and surrounds on the outer core. Ibig sabihin, nasa pinagitnaan daw siya ng upper mantle and yung outer core. So, ano daw, yung lower mantle daw, it represents approximately 56% of Earth's total volume. So, yun parang na-take up niya, 56% ng buong circle ng Earth. Ayan. Next tayo. Ano to? Wala yan. Okay. Ito na pala. Na-explain ko na to. Basta, outermost part, asthenosphere, yung low seismic velocity, where rocks are at or near melting point. Sinabi ko na yon. Nasa melting point na dito, nasa molten plastic na siya. Ganun. Lower mantle is probably mostly silicon, magnesium, and oxygen, with some iron, calcium, and aluminum. The upper mantle is made up of mostly olivine and pyroxene, iron or magnesium silicates, or calcium and aluminum. Ayan. Nagets ba yun sa sa mantle na part? Okay, nagets na. Baka hindi ako baka hindi ko naturo na maayos. Ayan. Structure of, next part is yung outer core. The third layer is the outer core. Meron na tayong crust, meron na tayong mantle. Our next layer is outer core. The third layer is the outer core. The outer core is hot and liquid. Dito daw, liquid na daw dito. Kung sa mantle, medyo matigas-tigas pa, medyo hindi pa na-heat up ng onte. Dito, na siya, nasa boiling point na siya, ganon. Liquid layer, comprising mainly of nickel and liquid iron. Therefore, it is referred as NiFe layer. The outer core may also contain lighter elements such as, silicon. Nasabi ko na kanina, meron nickels and everything. The outer core ranges from 2,900 kilometers to 5,150 kilometers and is 2,300 kilometer thick. O medyo makapal din siya, pero not as makapal as the mantle. The Earth's magnetic field, alam niyo yan yung North and South Pole. The Earth's magnetic field is believed to be controlled. Ito daw by the liquid outer core. So, it is believed daw na yung Earth's magnetic field, familiar ba kayo sa North and South Pole na nag-attract sa magnetic natin, field natin? It is believed daw na yung liquid outer core, yun daw yung nagko-control or responsible dun sa magnetic field ng Earth natin. It is also believed to be responsible. It is responsible force of Earth's rotation and electric currents. The transition space between outer core and mantle is called the Gutenberg discontinuity. Ayan. Tapos na tayo sa outer core. Tatandaan nyo lang, it is hot and liquid layer comprising mainly of nickel and liquid iron. Next, doon na tayo sa pinaka-last layer natin. Wait lang. Pakita ko nga yung illustration para mas maano kayo. So, tapos na tayo dito sa crust. Tapos na rin tayo sa mantle, outer core, and dito na tayo sa pinaka-last. Doon na tayo sa loob niya. Para na siyang yolk. Yung yolk ng egg, yung yellow, yan, hindi ko yun gusto. Pero dito, dapat gustuhin natin dito sa structure of the Earth. Para siyang yolk. Dito. Yolk na part. Nasa gitna siya. So, parang ito yung white part. Ito yung main part. So, nandun na tayo sa pinakaduluduluhan ng structure of the Earth. Inner core. From the word inner, nasa loob siya, pinakaloob-loob ng Earth natin. Yan. The fourth layer is inner core. The layer stretches from 5,150 kilometers to 6,370 kilometers and is nearly 1,200 kilometers thick. So, mas makapal pa rin talaga. Walang
Walang tatalo sa mantle, makapal pa rin talaga siya. Ito, wala lang to. Pero important yan dahil hindi tayo mabubuhay without our inner core. The inner core is mostly made of solid iron, just as the same as, ay, mali pala. Yung outer core, mga iron siya, pero liquid siya. Ito naman, solid. Ibig sabihin, solid pre, ganon. Hindi ganon. Solid iron, matigas siya na iron, and has little amounts of nickel. Same as the outer core nga. Meron din siya nickel and meron din siyang iron. It is unattached to the mantle and is suspended in the molten outer core. It is unattached to the mantle. So, ibig sabihin, hindi daw siya naka-attach. Wala siyang attachment issues sa mantle. Tapos, nasususpend daw siya in the molten outer core. Ibig sabihin, ano yung molten outer core? Ay, mali. Outer core, yan. Unattached siya in a way that our inner core and mantle, nasususpend siya dahil dun sa outer core natin. Ibig sabihin, hindi sila nagpapagsama or hindi sila diverge. Tama ba? Converge or diverge? Converge. Basta, yon. The inner core is believed to have the extreme temperature. Ito na talaga yung rising. Parang ito na talaga yung pinaka-hot. Kung mas may hot pa sa akin, ito yung inner core, which is extreme temperature na talaga siya. Mainit na talaga, hindi na matutumbasan ng ating kasing init ng Pilipinas ngayon and pressure conditions. Ibig sabihin, merong pressure, meron ding temperature. Di ba meron tayong pinag-aaralan na kapag tumataas yung pressure, tumataas din yung temperature natin. So dito, talaga, hot. Yan. The transition region between outer core and inner core is called Lehman discontinuity. Ibig sabihin, from the word discontinuity, hindi na mo-continue yung pag-blend nilang dalawa. Pero nagbe-blend pa rin naman ata yun. Ayun. So let's have a quick review kung ano na gets ba? Gets pala ba yung inner core? Yan, napaka-responsive naman ng mga ng mga ating mga viewers ngayon. I-add nyo ako sa FB para may reactors ako. Sure, joke lang. Ayun. Structure of the Earth, let's recall. Crust, this is it. The outermost layer of our Earth. Wait nga lang, zoom in ko. Ayan. Ayan. Yung outermost layer, and it is divided into two parts. This is the oceanic crust and the continental crust. Pag sinabing oceanic, ito yung mga nasa ilalim ng ocean. Pag sinabing continental, ito yung mga nasa ilalim ng mga land na crust. Okay? So, meron daw nagde-divide sa upper mantle and the crust. It is called moho. Ayan na pala, may shortcut na pala. Ang hirap kasi pronounce na to. Joke lang, ako lang pala nahihirapan, hindi kayo. Ako lang. Moho na the transition between upper mantle and the crust. So next, we have the mantle. Ayan nga, makapal yung mantle. Tinan mo nga, dalawa siyang pinagpatong na dalawang mantle. Upper mantle is the upper part. Medyo solid pa siya. Medyo, pa-chill-chill pa siya. Medyo solid pa siya since na-stash siya ng crock. Pero mainit na siya. Ha? Gets ba? Dito. Mainit pa siya. Solid siya, pero mainit pa siya. Kaya nga, di ba, kapag mayroong mga ridges, bumababa siya. Yung mga, kapag nagbabanggaan siya, bumababa yun nandito. Yung crust na nandito. Which means, magkakaroon ng pressure dito banda, and it will cause, parang paikot siya. Alam ko meron tawag dun sa paikot na yun. Hindi ko lang maalala. Na ng mga Tapos pagkatapos nun, if na-pressure na siya, lalabas na siya dito. Parang kapag pressured ka lang sa PR1, ganun. Puputo ka na. Anong puputo ka di? Joke lang. Parang sasabog ka na sa inis, ganun, yung atake. Ay, oh my God, sorry po sa ating mga nanonood na mga bata. Sapagkat ako ay makasalanan. Sure. Ayan. Upper mantle, medyo solid pa siya, mainit, ganun. Lower mantle, medyo, na siya, mainit-init na siya. Since papaba na siya ng papaba.
medyo ano rin siya, parang liquefy na rin siya dito banda sa lower mantle. So tapos na tayo dito sa dalawang mantle na to. Nasa baba siya ng crust. Let's go with inner core. Outer core pala muna. Sure lang. Ayun nga, meron tayong ano ba yun? Natatawa na ako sa pinaggagawa ko. Ayan, Gutenberg, yung naghihiwalay or nagsususpend sa dalawang layer na to para hindi sila maka-crossover because we know, meron tayong kasabihan na if we cross boundaries, you are wrong. Charot. Ayan, hindi sila dapat nagka-cross, ganon. Kaya meron siyang transition part na dapat sinususpend niya, stop, ganon. Suspend, stop mo, stop the flow. Oh, stop the flow. Stop the flow, parang stop niya yung pag mix ng dalawang layer na yan, kasi nga liquid sila. Hello, stop the cardo. Ganon yung atake. Gutenberg ang pangalan. Ayan, Gutenberg. Na nagde-divide sa outer core. Outer core naman, nire-recall lang natin guys, baka sabihin nyo madaldal ako. Outer core, it is the liquid layer ng Earth. Ayan, liquid layer bukod sa ocean. Ito pa yung liquid. Liquid na hot, liquid molten, na nag-aano ng it contains iron and nickel. Okay? Basta tatandaan nyo dito sa outer core, liquid siya. Kapag sa inner core, ayan na nga, meron tayong transition, ulit, na nagsususpend. It is Lehman. Lehman ba siya yan? Basta, Lehman and Gutenberg. Ayan, Lehman sa inner core. Ito na yung pinakamaliit. Joke lang. Mas maliit pa pala yung crust. Ito yung pinakadulo na part. Ito na yung hottest na part ng ating Earth. So, if you dare to go there, don't go there because it's hot. Sure. Ayan, don't go there, guys. Kasi imposible. Ganun. Dito, kung dito, liquid iron and nickels, this one is solid. Solid pre, ganun. Solid nickels, solid irons and nickels. So, yun na nga. Alam na natin, we have, idea about the structure of the Earth. Joke lang. Kailangan pala makipag-interact sa audience, ganun. Atake. So, pakisabi nga sa akin kung ano yung 4 na layers in the comment section. Ano yung 4 na layers ng Earth. Maghihintay ako na 1 second. Sure. Ayun, very good kids. I am so proud of you. Sapagkat may natutunan tayo ngayon. 3 claps for you. 1, 2, 3. Ang gagaling ninyo mga bata. Okay? Ayan, i-illustrate lang natin. It's okay. Alam ko madali ito, pero, wait lang. Ba't yun ako pinapalakpakan, guys? Nahiya ako. Mag-leave ako. Guys, tigilan nyo. Okay. Now, let's go to the structure. Chart. Kung comparison lang. Di ba kanina may binanggit ako kung gaano siya katik? So, dito makikita natin. So, in between continental crust, nakikita nyo dito, continental crust is 20 to 70 kilometer thick. Ganito siya kakapal. Kapag naman, oceanic crust, 7 to 10 kilometer thick. Ibig sabihin, mas makapal pa talaga yung continental crust kaysa sa ocean crust natin. So, meron daw nagsususpend itong red na to. May kita nyo itong red. Nagsususpend, this is MOHO. MOHO na lang tawag ko. Mahirap siya, banggitan MOHO. Tapos, naman, itong lithosphere, ito yung banda, medyo matigas na layer pa siya ng Earth. 100 kilometers siya from the continent. Ayan. Next, we have the asthenosphere. Ganito naman siya kakapal. Ganyan lang siya. 100 to 350 kilometers. Dito medyo makapal-kapal na siya kaysa dito sa mga to. Sa dalawang to. 100 to 350. Ganito siya kakapal, guys. So, itong brown na to, makikita nyo to.
Brown ba? Bakit iba yung resolution? Pero okay na yan. 100 to 350. Medyo kumakapal na siya. Next, upper mantle. It is 670 kilometers thick. Nandun siya kakapal. Next, our lower mantle. Ayan, ang kapal pala na lower mantle, no? Kasi sa upper mantle, ngayon ko na nalaman, OMG. Ayun, lower mantle is 2,900 kilometers. Ang kapal niya pala, ayan, no? If ever man na magsiswimming dito, bawal ang kids. Pwede ang mga joke lang, bawal pala dito. Sure. Ako lang pala pwede mag-swimming dyan. Ayan, lower mantle. Makapal siya 2,900 kilometer. Hala, may pa-angle. Hindi pa ako nag-aaral sa math. Ayun. Sa liquid outer core naman, 5,150 kilometers. Ay, wow. Okay. So, mas makapal pa rin talaga yung mantle. Since, pinagsama siya. Ito, wala yan. Kineme na lang yan. So, pag liquid outer core, 5,150. Ano daw? Ilan po radius? 3.14 po. Ano ba yan? Tama naman 3.14, di ba? Ayun. So, 5,150 kilometers sa liquid outer core. Sa solid naman, solid. 6,370 kilometers. So, meron siyang illustration dito kung gaano siya ka-thick. Hala, ayan na nga. Hala, hindi ko na to pag-aaralan. Ay, tama, pag-aaralan ba to? Pag-aaralan yan. Last na to, guys. Last na to. Makakaano na ako, review na rin ako sa math. Sure. Ayan, structure of the earth. Ulit. Basta para lang ma-visualize natin more, alam niyo yun. To clarify, para walang magreklamo na hindi ko na-clarify. Ganun. So, the crust is fractured into tectonic plates such as the Eurasian plates. Ayan, may mga plate tayo. North American, Eurasian, African, Mid-Atlantic Ridge, gano'n. So, if you are familiar with tectonic plates, ito yung mga plates na nasa ilalim natin na nagbabanggaan, gano'n. It's either converge or diverge sila. So, plate margin, the edges of plates where two plates are either moving apart, colliding together, or sliding past one each other. So, if tawag dito, plate margin naman daw, ito yung nagma-margin. Kung meron tayong margin sa borders para dun sa mga projects natin, uso kasi yun sa akin, gusto ko na margin. Ito naman yung margin dito para mapag-iwalay yung two plate. So, dito daw sa two plates na to, it's either moving apart, ibig sabihin, dumidistansya sila, LDR sila, long distance relationship sila. Colliding naman, nagsasama sila, physical touch silang dalawa. Plate. Plate ha, plate, plate ha, plate. Together, colliding together. Tapos, it's either sliding. Transverse ata yung tawag doon. Transverse. Sliding past one each other. Ayan. Ulitin ko lang ulit yung mga pinagsasabi ko. The mantle, zone of molten... Ito muna pala. The crust. Wag na yan. Okay na pala, guys. Basta if na-recall ko na kanina okay lang ba? Hala, feeling ko irresponsible teacher ako. Ako yung teacher na sabihin, hindi naman niya nagtuturo. Ayan. But if we were to sum up, importante ang ating layers. Since ang ating layers ang buhay sa atin. Tama, nagpapa-sustain ng ating life. Kung meron tayong layers of the skin, meron tayong layers ng kung ano-ano man yan, skin, internal organs. Sa earth, meron rin yan syempre para mabuo siya. Yan. So, ulitin na natin, crust. Crust is a, outermost layer, two types, oceanic, continental. Wag na to pahapyaw na lang to. The mantle, molten silicates, and other mineral. Molten, dito na daw yung, inner heat ng earth natin. Dito yun nanggagaling ang ating mga
like volcano. Ay, dito nanggagaling yung mga molten lava ng ating volcano. Next, we have the outer core under slightly less pressure. Wala na siya masyadong pressure kasi hindi naman siya nagagalaw masyado since nasa loob-looban siya. Ang medyo ayan na merong mga circular movements sa mantle. Dito hindi pa masyado nagagalaw. So, slightly less pressure pero nape-pressure pa rin siya. Don't underestimate other because we don't know. Ano ba yan? Ayan nga, solid core. Ayan. Solid core of iron and nickel, which is solid despite of the temperature of 3,700 degrees Celsius pala. So, ano daw siya, ang atake daw nitong solid core, kahit ano daw, kahit hot na siya, kahit sobrang init na niya, hindi pa siya natutunaw, solid pa rin siya. Dapat ganun tayo kapag ano tayo, tao tayo. Even if there are circumstances na mainit na talaga, dapat hindi tayo mag-give up. Ayan, nag-ESP na ako, no? Ayan. Keep on going, give up. Ano ba yan? Sorry po, because of the intense pressure there. Kahit daw, intense ang pressure, okay pa rin daw siya. Ay, ayun lang. Ayun nga lang, oh my God, tapos na ako, guys. Ayun. So, anong gagawin na natin ngayon? Wala na. Question and answer. Char, ayoko na pala mag-question and answer since alam na ninyo. Familiar na kayo dito and naturo na sa inyo to ng Earth and Life Science and Science teacher ninyo dati. So,